Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome lang po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi TV. Alright, ganahan po natin ang report itong katatapos lamang po na laro ng Game 2 dito sa serye ng semifinals ng 2024 PBA Philippine Cup. Unahin natin itong Barangay Ginebra Gene Kings versus Meralco Bolts. Nagwagi po ang Meralco Bolts laban dito sa Gene Kings 103-91. Okay, 103-91. Tabla na po ang serye. 1-1. Okay. Ang naging storya dito, lumamang ng malaki. Well, hindi naman masyado malaki. No first quarter ang Meralco. 32-27. At medyo nabawasan ang production ng Meralco. No? Pero mas nabawasan ang production ng point production ng Ginebra. Okay, naging 23-15 pagdating ng second quarter. At bumawi third quarter ang Ginebra, no? Most of the majority ng game naghahabol ang Ginebra, okay? Pero na-close in nila ng medyo nag-close in at lumamang pa ng konti ang Ginebra nung third quarter. Pero nabawi agad ng Meralco noong fourth quarter. So ang final score po muli natin 103-91. Okay, punta tayo dito sa ating statistics, ano? Okay. Field goal percentage, 50% for Meralco, 42% for the Gene Kings, ano? So Meralco shot well outside sa field, ano? Okay. But the very significant number here is yung 3-point percentage nila. Mas marami na ibuslo, no, ang Meralco kaysa sa Gene Kings. Nakakapagtaka, no? Okay. Kasi magaling din naman sa 3-point shot, ano? 3-point area ang Gene Kings, ano? So 35% ang Meralco, only 26% for the Gene Kings, no? Okay. Rebounds. Na-out-rebound ng Meralco ang Ginebra, no? 50-39. And sa fast break points, tinakbuhan ng husto. Kaya napagod itong Ginebra, no? Meralco obtained their points from fast breaks, mostly from fast breaks, 15-6. Okay. So dumako tayo dito sa box scores natin, ano? Kung ang pinaka-point dito mga kababayan, no? Gusto ko i-emphasize is related to sa ating nabanggit nung nakaraan nating analysis, ano? Ang ginawa kasi ni Stan Hardinger nung nakaraan, okay? Pagka nakaranas siya ng double team, no? Pasa agad sa labas. Tira si Pringle at saka si Ralph Koo, which made them successful, ano? Pero this time, pinabayaan ng Meralco na umiscore si Christian Stan Hardinger with a career high 41 points. All right? Pero they have shut down practically yung shooters sa labas. Okay? Katulad ni Maverick Ananmisi with only 14 points. Tingnan niyo yung disparity, ano? From 41 points, yung sumunod ng pumuntos 14 points lang. Okay? And then you have Stanley Pringle with only 13 points, Japet Aguilar with 7, and what's surprising, very surprising here is Ralph Koo with only 6 points. Okay, kung titingnan natin ang field goal percentage ni Maverick Ananmisi, 4 out of 18 from the field. Napakababa po niyan. And Ralph Koo, 1 out of 5 from the field, 1 out of 3 from the 3-point area. So, nadepensahan nila yung shooters. No? Pabayaan nyo si Steve Stan, score ng 41 points sa malaki. Huwag nyo lang hahayaan yung mga shooters na mapasahan niya. Okay? At umiscore. Kasi dyan ang bawi ng Ginebra, no? Sa shooters. Ano? Katulad nung nangyari nung nakaraan. Okay. Now, itong hinahanap ko, sabi sa inyo babawi ito, no? Si Alain Maliksi, ang top scorer for Meralco, 25 points. Alright, siya ang nanguna dyan. Chris Newsom ang sumunod, 20 points. Masipag si Chris Newsom dito sa game 2, no? Okay, Cliff Hodge with 13 points and 10 rebounds. My goodness, no? Alright, Chris Banquero with 11 points and
20 points combined. You have Almasan, you have Quinto, and Bates, ano? Alright. So, 20 points combined. So, and just imagine the contribution of practically everybody from Meralco, no? Versus dito sa Ginebra. Isa lang ang naglaro, no? Pero, the 41 points of Stan Hardinger went down the drain, ika nga nila, no? Alright, punta naman tayo dito sa San Miguel Beermen at sa Rain or Shine Elasto Painters. Pero bago tayo pumunta dyan, eto munang in-interview si Chris Newsome. Okay? Patunayan na ganun ang nangyari. Pinabayaan lang muna nila si Christian Stan Hardinger na umiscore na malaki while shutting down all of the shooters of Ginebra. Ito ang sabi niya, no? We're okay with letting one guy go off. Ito na nga si Christian Stan Hardinger, no? If that means that everybody else is cold, does not have their rhythm, okay? Because at the end of the day, all we need is the win. All right? Di bali nang yung i-let go mo na raw ng isang tao umiscore ng malaki, okay? At the same time, ito nangangahulugan daw na karamihan nung kakampi niya nung umi-score ng malaki malamig, hindi nakaka-score, ibig sabihin wala sa rhythm, mas magugustuhin na raw nila yung ganun kaysa sa ibang senaryo, no? Ang importante naman daw sa kanila makuha yung panalo, okay, sa ganung paraan, ano? So ganun talaga naging strategy nila, no? Alright, so anong dapat gawin ng i-address dapat to ng Ginebra, no? Anong dapat nilang gawin? Okay? So, gawa sila ng paraan para magkaroon ng balance scoring. Hindi lang si Stan Hardinger dapat ang gumagawa. Okay? They should share the ball more, ano? Although ginawa na nila nung una yan, pero mas paigtingin nila dahil namumuro ang nagiging effective yan para sa Meralco, no? Kung pa-i-scorein nyo lang isa, sige, pabayaan nyo natin yan. Nangyari na rin yan sa NLEX, no, kalaban nila, no? Pinay-score nila ng 48 points si Bolick. Pero talo si NLEX, ano? Okay. So, sila ang naging balance scoring tuloy, ano? Due to their defense sa kalaban, ano? Okay. Punta ngayon tayo dito sa San Miguel, Rain or Shine, Game 2. Storya natin dito sa Game 2 ng Rain or Shine at saka San Miguel. 23-21, close game in the first quarter. Pero bumuhos ang puntos ng San Miguel noong second quarter, 30-24. Okay? So, nakabawi. Hindi. Mas dumagdag pa. Paakit ang production ng dalawang teams. Pero mas lumalamang pa rin talaga ang San Miguel, ano? 23, 30, 35. Ang Rain or Shine 21, 24, 26. Very minimal lang ang addition, ano? Okay? At nung fourth quarter, tabla lang sila. 18. Okay, kahit ba 18 ng San Miguel nung fourth quarter, nakapag-invest na sila ng malaking puntos nung first to third quarter, giving them a win, no? 106-89 ang final score po natin dyan. 106-89. Okay. Field goal percentage, mas mataas ang San Miguel. 49% to 38%. They shot well sa field, ano? Katunayan niya ng 3-point shoot, 3-point area, 3-point percentage nila. Okay? 44% for San Miguel. Only 27 for Ross. Magaling din sa tres itong Rain or Shine. Medyo na depensahan sila or medyo inaalat sila sa shooting na sa 3-point shoot, sa 3 points, ano? Okay. Now, take a look at this, mga kababayan. Sa rebounds, na-out rebound ng Rain or Shine ang San Miguel Beer, 51-45, giving them extra possessions, ano? Okay. Pero bakit ganon? Okay? When you control the rebound, you control the game, no? Okay? Bakit di yata na-control ng Rain or Shine ang laro at natalo pa sila? It's because of their turnovers. Tingnan niyo yung turnovers. 9 lang sa San Miguel,
15 na turnovers para sa rain or shine. Ibig sabihin, nakukuha mo nga yung defensive rebound. Kaya lang, ano nangyayari? Pag nasa iyo na yung bola, turnover ng turnover. Okay? Napupwersa kayo i-turnover nung kabilang nung kalaban. Okay? O kayo mismo, unforced error or unforced turnover. Okay? Naiwawala nyo rin yung possession. Nakakapuntos ang San Miguel ngayon, yung 15 turnovers niyo na i-convert nila sa 18 points as compared sa inyo, yung 9 turnovers ng San Miguel, 4 lang na points ang nakukuha ninyo. Okay? So malaking bagay ito, no? So, get the rebound, protektahan ninyo, lower down or limit down your turnovers. Ito ang dapat i-address ni Coach Yang Giao, ano? At huwag pa iskorin in transition ang San Miguel. Okay? Now, points in the paint, okay, more deliberate, more half-court set ang San Miguel. Dinadala nila sa loob. Usually yan kay Junmar Fajardo sa loob. Ano? At totoo naman at talagang kumbaga sabi nila nangalabaw sa loob si Junmar, which is his game talaga naman, Alright. So 46-32 ang points in the paint. Lamang po ang San Miguel po diyan. Okay. Katunayan na karamihan o kadalasan kay Fajardo binibigay yan. Tingnan nyo naman ang kanyang point production. Fajardo with 22 points and 10 rebounds, giving him the privilege to get the best player of the game. Okay. CJ Perez with 19 points, Terence Romeo with 16, Marshall Lassiter with 13, Don Troliano with 10, and kapwa may 9 points pareho, si Jericho Cruz and Chris Ross. What's notable here is Terence Romeo is 3 out of 5 from the field. Lassiter is 3 out of 6 from the field. And, would you believe? Oh, no. Let me correct that. 3-point percentage pala ito. Romeo with 3 out of 5. Lassiter with 50% or 3 out of 6. And Chris Ross with 3 out of 4 from the 3-point area. Okay? Pagdating ng semifinals or finals, Ross has always something special to offer. So, itong 3-point, gumagana ang 3 points nito si Chris Ross pagka finals at saka semifinals. So, 3 out of 4 siya. Okay? Now, let's go to your rain or shine Elasto Painters. That's Asistio, with 20 points. Nocum with 17. Mamuyak with 14. Keith Datu with 12. Okay? And then, Belga medyo nasa ibaba na naman. Nasa gitna. Okay? And ito ang mga nawala. Kaya medyo hindi sila pinalad sa larong ito. Santillan with only 5 points. Caracot with only 4. And Clarito with only 4. So, more point production from these guys next meeting. Or next game. Sa game 3. Dapat bumawi itong mga taga Rain or Shine Elasto Painters. With the likes of Santillan, Caracot, and Clarito. Okay. Itong rain or shine, medyo nadepensahan sa sa fast break. Nakukuha nga nila, sabi ko nga sa inyo, nakukuha nila yung rebound. Kaya lang marami silang turnover. Hindi sila nakakapag-pausad sa fast break na pre-preempt. Sa liga pa naman sila ang second sa fast break points, 17.81 or almost 18 points sa liga, Kaya lang naitala lang nila na fast break points kagabi 7. So that's very very low. Way beyond way below 17 or 18 points per outing, And trivia lang medyo ibinalita kagabi. Marshall Lassiter is already third place, with the most number of 3-point shots in the league history, ang susunod niyang target na alisin is the second place, Alan Kaydik, the trigger man, At number 1, si Jimmy Alapag, So 3-point shot, third na siya with the most 3-point shots in the league,
Doable to kasi 30 plus na lang ang kailangan niyang trabahuhin. Hindi ko lang alam yung exactong number. Pero 30 plus bago niya ma-dethrone sa second place si Triggerman Alan Kaydick. So, tingnan natin kung kaya ni Marshall Lassiter to, no? Okay. So, ayan po mga kababayan ang ating updates tungkol dito sa Game 2, no? Looking forward tayo sa Game 3. Okay, ang ating Game 3 ay gaganapin sa Dasmariñas, Cavite. Medyo out of town to, no? Okay. First game naman ngayon ulit. Palitan na naman ngayon. First game naman ngayon ang San Miguel Beer versus Rain or Shine Elasto Painters. At ang second game natin, Barangay Ginebra Gene Kings versus Meralco Bolts. Tabla po ang serye niyan. Doon naman sa San Miguel Ross, 2-0 na po. Okay? Ang yung Ginebra at saka Meralco, sigurado na may game 5 'yan. Okay, kasi tabla na sila no? So, sigurado na may game 5 'yan. So, abangan natin sa kailan 'yan? Sa Wednesday, May 22. First game is 4:30 p.m. Second game is 7:30 p.m. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Talking Toshi TV. Dito na kayo kumuha ng updates na sa PBA at sa iba-ibang larangan ng sports, Okay, and sa Facebook din po natin, huwag niyo kalimutang i-like. Marami na po tayong lumalaki na po yung ating community. Mga kababayan, salamat po sa pagsuporta. Patuloy lang po ninyong tangkilikin ng ating YouTube channel at Facebook fan page. Maraming salamat po hanggang sa muli po sa ating maling pagkikita-kita dito sa Talking Toshi TV. Magandang araw po sa inyong lahat.